Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo at welcome po dito sa ating programang pang-umagang IB Talakayan. Thank you very much. Ngayon pong umaga, mga minamahal kong taga-subaybay, I'm supposed to discuss things about, yung ating mga nalarapat na i-discuss ngayon, lalo na yung tungkol sa ating katahimikan ng bansa. Dahil yung mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea. But then, I've changed my mind because kagabi po, ng hating gabi, almost, ay may tumawag sa akin at nagsasabi po na baka daw po kami mademanda o kaya ano daw po yung cyber broadcasting. I was not able to explain it to him because medyo grabe ang anto ko noon at dahil sa, alam nyo, medyo ang akin pong bana ay medyo may sakit pa ng konti, kaya alam nyo, konting ano-ano niyan, gumigising ako. That's why, just to make it short, pinatay ko na ho yung telepono, medyo na. Alam po ba yung cyber broadcasting? Ang channel natin ay tinatawag na cyberspace. Bakit? Ipinangalan po ito sa World Wide Web, yung WW, di ba yon? Na tinatawag na cyberspace, kaya cyber broadcaster. In contrast with nung di ka pareho sa analog broadcasting, yung communication na ginagamit ng mga na gumagamit po ng mga radio frequencies, na yun po ang difference between the two. Digitisen, sabi hong ganun nung tanong sa akin, ano ba yan? Baka ma-demanda pa kayo yan Digitisen, ito po tatalakay natin. Bakit po tinasabing digitisens? Bakit tayo nag-iimbita rito? Dahil tayo po ay cyber broadcasting ay nag-iimbita po tayo ng mga mag-join sa atin, katulad yan, para pong mga viewers. But these are not ordinary viewers. Meron silang attachment ang Elizalde Broadcasting, mga kakilala natin yan, yung mga... Ayun, sabi pa ho ni Dr. Lloyd Diaz, si Miss Emma Abandaño yung kasama ko na nag-cater. Love you, Mel. Opo, yung si Miss Emma Abandaño, yan po isa sa mga head ng aming school. Maraming salamat, sir. Ay, ma'am, yes, I remember po kasama siya. Sila po ang nag-cater ng pagkain namin noon. Kasi guest nga po natin ay si Mr. Eddie Ilarde. Love you, Mel. Love you po din, ma'am. Dr. Diaz, salamat po. Ito po pinapaliwanag natin ano yung digitisens. Ibig sabihin, because we are in the cyber broadcasting, digital po tayo, And so ang ating po mga viewers, kumbaga dito sila nanonood, Hindi ho television tayo, hindi rin tayo analog. Digital channel po tayo, kaya tinawag natin silang digitisens, na kung saan meron po tayong membership later on na yung mga gustong sa atin, mag-join. At syempre, may mga tinatawag ho silang, hindi ho basta mag-join, kasi sila ay ordinaryo lang na viewers, okay yon. Pero kung sila po ay may relasyon sa ating company, sa ating pong broadcasting, cyber broadcasting, may sila ay subscribers, ay meron po silang matatanggap din na benepisyo. Relationship natin po sa kanila na bilang digitisens, once sila po ay nag-enroll officially sa atin, syempre may membership po yan, ginagawa po natin. At ito po ay ating pong, meron po tayong lisensya nito. Where are we going to... May SEC po tayo nito, pinaprepare na po natin ito, at saka meron po tayong mga dokumento rito. Magbibigay po tayo sa kanila ng annual profit sharing. Yan. Ano po yung annual profit sharing? Ang profit po ng Elizalde Broadcasting
Saan po ba kumukuha ng profit ang Elizalde Broadcasting? Ipapaliwanag ko lang po, baka sabihin nyo, mandarambong tayo. Hindi po. Una, number one, yung mga time slot fee na yung mga broadcaster po natin na bumibili po ng time slot natin. Siyempre, mas mababa po yan kaysa sa analog, no? Ang analog channel po, yung AM band, FM band, medyo, ngayon no, yung huling, huling hura nila. No, kasi po yung iba, binibenta na nga yung AM band dahil hindi na po uso yan. No? Pero at any rate, dahil siya po ang nakagisna natin, medyo mataas-taas pa ang fee nila. So ang ating pong fee ay medyo pinattern natin pero mas mababa. No? At magbebenta po tayo ng mga time slot, 30 minutes, an hour, ganyan. At ayan po, at sinasabi po, yan naman yung pinagkukunan natin, time slot fee. Number 2, digital payment na nakakuha sa YouTube. At ayan po, yung digital payment na nakukuha sa YouTube. Pinagmamalaki ko po kahit na hindi pa ganun kalaki, malaki na po ang lumalakad na nasa malapit. Dollars po ang binabayad dyan. At makikita nyo kung pwede nyo naman pong tingnan yan no? Kumikita na po tayo, isa po yan sa mga revenue ng Elizalde Broadcasting at hopefully, marami tayong magiging viewers and matutulad po tayo sa iba na tanyag na kumukubra dyan sa YouTube. Malinis po ang ating studio at ang ating pong mga programa ay batay sa mga news na kung saan ay hindi ho fake news, no? Hindi po tayo ganyan. Ayan po. At saka syempre, yun nga po, isa sa mga revenue natin na kukuha ay sa YouTube at saka sa Facebook. And it depends on how many thousands or millions ang ating mga viewers. And hopefully, magagawa na po natin yan. At nagagawa na. Pwede ho ninyo tignan. Kaya sinasabi ko po sa inyo, iba na po ang daigdig natin ngayon. Ang radyo, tandaan nyo po, ang analog broadcasting, boses lang, hindi nakikita. Samantalang ang cyber broadcasting, pati mukha ng tao, lahat po nahahalukay, no? Yan po, yan ang kaibahan. At saka, babalik ko tayo dun sa sinasabi natin, ano ang magiging makukuha ng mga Digitizens na kung sakaling maging member sila ng ating Digitizens channel, no? Ito, pangatlo, yung mga merchandise natin. Halimbawa po, meron po tayong mga t-shirt ng Elizalde Broadcasting. If you are interested to buy, okay po. No? Who knows, baka tayo ay makilala na. Siyempre, pag nasuot yung t-shirt ng Elizalde Broadcasting, alam nyo naman po tayo, di ba? Gaya-gaya po tumaya. Hindi ba? At saka, ang isa pa ho, ang other services natin, ito po ang gusto kong ipalinaw sa inyo. Gaya ng training, yung other services natin, magkakaroon po tayo ng mga training very soon. We will have that launching of Kadiskarte Institute. Yan po Magbibigay tayo ng training sa cyber broadcasting. May training tayo, may coaching, may mentoring about broadcasting. Alam niyo po, marami tayong estudyante na sa communication, di po ba? Alam nyo, naaalala ko po yung mga unang taon natin dyan sa UN Avenue. Ang aking pong mga technician noon ay galing ng Universidad ng Manila. Libre ho yun. Ano sila sa akin. Ibig sabihin, parang practice. OJT po sila, no? Kaya medyo nakaalwan po kami noon. At yan po, pagkatapos mag-aral ng mga bata sa university ng communication, broadcasting, etc., we will help them if they are interested to become a broadcaster. Dito po sa tinatawag na Kadiskarte Institute. Very soon ho, ilo-launch na natin yan. No? Bakit ho? Para layunin nating tumulong sa mga batang bright na magaganda pa. No? Kasi alam niyo po, ang communication, dapat bright ho ang tao dyan no? At mas maganda pa kung hindi lang bright, maganda pa, no? Yan ang wala tayo, no? Kaya hinahanap po natin yung mga batang yan na magaganda namin at
batang-bata pa sila at medyo may boses, no? Tuturuan natin sila yung coaching ho natin sa training, sa broadcasting at saka mentoring. Yan. Yan po very soon. Kaya doon po sa mga nagtatanong, hindi po tayo illegitimate. Hindi ko po ito na ipaliwanag ng mabuti ngayon lamang at paulit-ulit ko pong sinasabi. Sana po ay paulit-ulitin yung panoorin nito para malaman ninyo na hindi po tayo illegitimate at hindi po tayo fraud. By the way, nais ko pong batiin yung ating mga followers. Miss Teodora Villato is watching. Thank you very much, ma'am. Miss Grace Villato, let's support cyber broadcasting. Thank you very much, Grace. Thank you so much. At sa mga kasamahan po natin na patuloy na tumatangkilik at talagang ginagawa po ang lahat para sa ikabubuti na ating broadcasting. Bagamat na ngayon pa lang ay medyo, ika nga po, habang maliit ang kumot, matutong mamalugtot, naintindihan naman itong mga batang tong kasama ko. At sinasabi nga nila, malaki ang potential natin. Basta't pagbutihin lang natin, magtulungan tayo sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon sa atin dahil hindi naman tayo illegitimate, tandaan niyo po yan. No? So hanggang sa muli, mga minamahal kong taga-subaybay, pero bago po tayo maghiwa-hiwalay, gusto ko pong batiin yung mga kaibigan natin, Dr. Leticia Sarceda, of course, Dr. Lloyd Daddy Diaz, Ma'am Antonieta Di Tapang, ang ating former English Department Head sa Arellano High School na siyang writer po ng mga English books dito sa sekundarya sa buong Maynila, no? Si Ma'am Antonieta Dizon Tapang. Of course, Mr. Asentado Sani Gabot, Mr. Ray Pabilona, our friend CPA, Mr. Rodrigo Santo Domingo, CPA, and at the same time, licensed broker. Yan po, mga kaibigan natin. Mr. Ray Buendia. Ayan. May programa po siya sa atin. Baka itong Thursday ay darating siya, no? About, ano yung program niya? Divine Wealth. Extraordinaryong topic ko ito, pero ito ay meron siyang mga dokumento rito. Dito lamang po ninyo maririnig sa Elizalde Broadcasting. And of course, I want to say hello to our good friend, Miss Eunice Abanto. How are you now, my friend? I hope nakapagpa-doktor ka dahil yung aking mahal na kaibigan na to, medyo masama ang boses kahapon, parang kumanta magdamag eh. Messi puno siya. And of course, I want to say hello also to our good friend, Miss Emily Briones Molo, ang akin pong magandang inaanak at matalino na still connected with the Quirino High School, Miss Salve Robles. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng ating mga kasamahan dyan sa Arellano High School. And of course, my comadre, yung comadre kong napakabait, maganda na, mabait pa, walang iba kundi si Marta Briones. Mare, kumusta ka na ha? Mag-alala at very soon we will have our reunion na mga kasama natin dyan sa Arellano. So hanggang sa muli, mga minamahal kong kadiskarte, sana po medyo naliwanagan nyo ng konti dahil nakakasama po ng loob eh. Sabi ho, baka daw madimanda ako. Itong tanda ko na to, madidimanda. Ewan ko lang po. Maraming salamat anyway sa inyong lahat. At don't forget to like us, follow us, and of course, subscribe us sa ating pong YouTube channel and Facebook channel sa Elizalde Broadcasting. And lagi ko pong sinasabi, I love you all. Bye-bye.